po ng Diyos na tayo ay muling magkasama-sama at magpuri. Pero inyo po mga kapatid, last month na ng 2024, noong taong 2024, ang ating pong deklarasyon ay the year of God's favor. Sino po naranasan ang pabor ng Diyos? Amen. Nagmamanifest po ang pabor ng Diyos sa buhay ng kanyang mga. And 2025 ay sasalubungin po natin walk in God's promises. Ang mga pangako po ng Diyos na ating pong pinag-aralan po ngayon, pinag-aaralan ngayong taon, lalakaran po natin ito. Ito ang lalakaran po natin sa lilipat na taon, ang lahat ng pangako ng Diyos. Dahil lahat ng pangako ng Diyos, dahil kay Kristo. Ano sabi po ng salita ng Diyos? Ang pangako ng Diyos dahil kay Kristo ay laging yes. Hallelujah. Pag tayo na kay Kristo, ang pangako po ng Diyos sa atin ay laging yes. Mamaya po, maiwan ang mga leaders and workers. Pero wala po tayong pag-meeting ng Santa Lila. Sapagkat di po ako magtatagal ngayon dahil uwi po ako agad. Ano po, namatay po yung aming pinsan kahapon. Si Janine, kilala niyo po si Janine, nagturo po dito ng PBS yun. Sila po yung mga unang, hindi pa yata ako pastor pa. At ilan pastor mo, hindi pa na. Under pa rin pastora na dito. Na-assign po, naano po kami dito, nag-mission kami sa mga DBDS. Turo po kami ng mga bata dito noon. Ilang taon na ba yun? Siguro meron na, sa 10 taon na ako yun, hindi pa ako pastor noon. Siguro nasa 12 years na. Yun, nagturo po siya dito. Ang tanda kong bata na tinuruan niya si Jaira, si Jaira. So, siya po ay umuwi na sa Panginoon kahapon. Kaya meron po tayong konting meeting lang na pag-usapan po natin namin. Okay? Ang ating pong pinag-aaralan ay about in Christ realities. Ang mga katotohanan na nakay Kristo. Ano ba yung katotohanan na ginawa ng Panginoon sa atin na nakay Kristo? Bilisan lang po natin itong mga libo natin. In Christ. Sabi-sabi po natin, in Christ. We are perfectly loved by God. So in Christ, we are perfectly loved by God. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Period. Ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay pinatunayan niya sa krus ng Kalbaryo. Tayo ay perfectly loved by God. Kaya tayo mahal na mahal ng Diyos dahil kay Kristo. Pangalawa, In Christ we are completely kaya sabay-sabay, in Christ, we are completely forgiven. dahil kay Kristo tayong lahat ay kompleto ang ating kapatawaran. Dahil sa Panginoong Hesus. Hindi installment ang ating kapatawaran. Hindi ito na installmentan ng ating mabuting gawa. Hindi magpapakabit na nga ako para mapatawad ako. Makapagsimba nga para mapatawad ako. Hindi po gano'n ang kapatawaran na ginawa ni Kristo. Ang kapatawaran na ginawa ni Kristo ay completely sa krus ng Kalbaryo. Pangatlo, in Christ. Sabay-sabay. In Christ. We are righteous and holy like God. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay righteous and holy like God. Hindi dahil sa ating sinusuot, hindi dahil sa ating mga nakaugalian ng ating kabanalan. Ang kabanalan natin ay dahil kay Kristo. Ibinihis sa ating marumi at makasalanang pagkatao si Jesus. Kaya tayo po ay naging righteous and holy like God. Pang-apat, in Christ I am a child of God. Ang pagiging anak po ng Diyos ay sa pagkilala kay Kristo. Ang hindi kumilala kay Kristo, hindi anak ng Diyos. Ganun lang po kadali yun. Kapag ikaw ay anak kay Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. At dahil ikaw ay anak ng Diyos, sagot ka ng biyaya ng Diyos. At ng pagpapala ng Diyos. Panglima, in Christ, Christ I I am be a new person inside. dahil kay Kristo, tayong lahat ay bagong nilalang. At sino mo nakapag-isa kay Kristo? 2 Corinthians chapter 5:17.
Ang sino nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kaya in Christ, we are new person inside. And pangpito, in Christ, ay ano to? 6. In Christ. Christ, I am blessed and highly favored. Sino naniniwala Amen. na siya ay blessed and highly favored dahil kay Kristo? Yan, dahil kay Kristo, tayo ay blessed and highly favored kahit ito matamay. Amen? Yan. So, blessed and highly favored. Naniniwala po ba tayo dyan? Amen. Tayo ay blessed and highly favored. Pastor, ano naman ang raman yung rep ko? Blessed ba yun? Buti nga may rep eh. Pabigay ni rep dito sa church. Okay, sino naniniwala? Bless siya. Kapag makita po natin kung ano yung mayroon tayo, isang patunayan na bless tayo. Halimbawa, sabi ng isang yung nadaan dumaan. Sabi ni isang lumpo, buti pa siya nakakalakad. Ako hindi. Ayan. Nakita naman ng lumalakad, naka-bisikleta. Buti pa siya bisikleta. Ako naglalakad. Nung nakita na naka-bisikleta, may magandang coaching naman. Buti pa siya naka-coaching. Ako naka-bisikleta. Nung nakita na ng coaching, may meron dumaan na chopper. Alam niyo chopper? Ano ang kaibahan ng helicopter sa chopper? Ang helicopter ay pang-army, ang chopper ay pang-private. Dumaan yung chopper. Buti pa sana ang chopper. Sana ako din. Pagka tinignan natin yung iba, hindi natin ma-appreciate kung ano yung meron tayo. Kaya nung nakita ng lumpo, dumaan yung karo, may patay. Ay, salamat sa Panginoon, lumpo lang ako. Hindi pa patay, hindi mayroon pang buhay. Alam niyo po mga kapatid, we are blessed and highly favored. Tayong lahat ay pinagpala at pinagpura ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi dahil sa kung ano yung wala tayo. Hindi bakit meron siya nun, ako wala. Hindi po ganon. Ang Diyos may nakalaang the best para sa bawat isa sa atin. Amen po mga kapatid. Kaya, part 7, in Christ, I am rich and godly. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umaga nito. In Christ, I am rich and godly. Ang pagiging rich po ay isang banda. Ang pagiging godly ay isa ring banda. Maraming rich pero hindi godly. Hello? Marami namang godly pero hindi rich. At ang paniniwala pa niya, mas lalong mahirap ang buhay niya, mas malapit siya sa Diyos. Saan mo nakita ang talata ng Biblia? Mas mainam na yung mahirap, mas malapit sa Diyos. Hindi yun ang pangako ng Diyos dahil kay Kristo. Ang sabi ng Bible, si Jesus ay naghirap para tayo yumaman. Ang sabi ng Bible, ang plano sa kanyang mga tupa ay buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. So, magkaibang side po yung rich, magkaibang side yung godly. Pero pagsasamahin po natin, in Christ, I am rich and godly. Okay po ba yan? Dahil kay Kristo, tayong lahat ay maunlad at makadiyos. Kasi pag ikaw ay maunlad at makadiyos pa, malaki ang matutulungan mo, malaki ang magagawa mo sa kaharian ng Diyos. Kaya itong rich and godly ay magkaiba, pero pinagsasamahin po natin sapagkat iyan naman talaga ang nais ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen. Okay. Paano po natin makikita in Christ, I am rich and godly? Tingnan po natin. Rich and godly. Una, na declaration. Ano pong ibig sabihin ng declaration? Pinag-aralan po natin yung nakaraan po yan, pero review lang po natin sapagkat naniniwala tayo kapag pinaalala ay gamot sa nakakalimot. Ang paalala ay gamot sa nakakalimot. Para natin dahil maunawaan. Ano po ba ang declaration? Yan yung sinasabi ng salita ng Diyos.
dahil sa Panginoong Jesucristo. Yan yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa kanyang sarili, kung sino siya. Tingnan po natin, sabi po ng talata ng Biblia sa awit 24 verse 1, "The earth is the Lord's, and everything in it the world." Ang buong mundo at lahat ng naririto ay para sa Diyos. Ang buong mundo at lahat ng naririto, ang buong universe, ang may pag-aari ay sino? Ang Diyos. Ang lahat ng naririto, ang may pag-aari ay ang Diyos. Hindi isang tao na taga-Davao na nakakulong ngayon. Ang may-ari. Ang may-ari ay ang Diyos. Pag hindi natin alam yan, matidisip. Tingnan mo, mapakaraming natisip na miyembro. Bakit? Ako ang may-ari ng buong mundo. Nagpapalakpakan pa. Disip. Pero kung alam nila yung verse na to, kung sino ang may-ari ng buong mundo, hindi matidisip. Tama po ba? Sino lang po ang may-ari ng buong mundo? Ang Diyos ang may-ari. Tingnan niyo po. Dahil siya ang may-ari, pakita pa po natin yung declaration. Sabi po ng Psalms 89 verse 11, "The heavens are yours, and yours also the earth. You founded the world, and all that is in it." Kanino raw po ang heavens? Sa Diyos. Kanino raw po ang earth? Sa Diyos. Sa Diyos ang lahat. Walang pag-aari ang sino man. Tayong lahat ang tawag sa atin, katiwala. Pinag-aralan na po natin yan. Tama? Pinagkatiwala po tayo ng Diyos sa lahat ng meron tayo. Ang ating yaman, ang ating mga pari-arian, yan po ay pinagkatiwala lang po sa atin ng Diyos. Isang araw, haharap tayo sa Diyos at ipagsusulit natin ang mga pinagkatiwala sa atin. Ano ang ginawa mo sa ating ipinagkatiwalang yaman? Binangon ka po sa lupa. Ayan, ako. Sige, magsusulit tayo lahat sa Diyos pagdating ng panahon. Sa lahat ng bagay na pinagkatiwala natin sa Kanya. Kung saan natin siya ginamit. Ano ba? Sabi pa ng Chronicles 29:12, "Wealth and honor comes from you. You are the rulers of all things." Sino po ang may-ari ng yaman? Ang Diyos. Siya po ang may-ari ng lahat. "In your hands are strength and power to exalt and give strength to all." Yan po ang Panginoon. Tingnan po natin, ano pa meron? Sa Haggai 2:8, "The silver is mine," sabi ng Panginoon, "and the gold is mine, declares the Lord Almighty." Kanino po ang alahas? Ang mga ginto at pilak? Sa Diyos. Ang lahat ng meron tayo ay sa Diyos. At nasa atin dahil pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya nga po kung atin pong i-acknowledge na lahat ng bagay na meron tayo ay sa Diyos at wala tayo, hindi tayo makakapag-iyak sapagkat isang pitik lang, wala na yan. Sabi ng Bible, ang Diyos ang siyang pwede na ang dukha ay umunlad, na ang mayaman ay maghirap. Ang Diyos ang nakagagawa. Pinakita ko na po sa verse sa awit. Kaya po, wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Sapagkat lahat ng meron tayo ay galing lang sa Diyos. Tingnan po. Tingnan po natin itong verse na ito. Sa Deuteronomy 8:18, sabi po dyan, "But remember the Lord your God, for it is the who gives you the ability to produce wealth, and so confirm His covenant." Tingnan niyo po yan ha, di naka-highlight. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng abilidad para yung managana. Bakit po nagbigay ng abilidad? Yan po ay confirmation ng kanyang covenant. Nag-covenant ang Diyos sa bansang Israel. May covenant ang Diyos sa bansang Israel na ang Diyos ang nagbigay ng ability para sila ay managana. At yung covenant na yon, kailangan nilang sundin at gawin mo nila. Yan po yung covenant para managana yung kanilang buhay. Dapat nilang gawin ito.
para makapag-produce sila ng wealth. But ngayon, the new covenant is a better covenant. Ang covenant ng Panginoon ngayon, dahil ikaw ay na kay Kristo, ikaw at ako ay na kay Kristo, ay better than the old covenant. Bakit po? Sapagkat ngayon po ay ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Ang Diyos, dahil sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng Panginoon Hesus Kristo, bagamat mayaman, ay naging mahirap upang tayo ay maging mayaman sa buhay. Totoo po ba na si Jesus ay hirap? Sino po pinanganak dito ng sabsaban? Anak! Ibig sabihin, si Jesus na ang pinanganak sa sabsaban para tayo ipanganak sa magandang panganakan. Meron po ba tayong mga tinutulugan, malambot na kama, nakakapagpumot pag malamig? Meron! Si Kristo, nung nandito sa mundo, wala! Ano sabi po niya? Napakita ko sa inyo yung verse para maniwala kayo. Kasi hindi kayo obligadong maniwala pag walang verse. Jesus replied, sabi kasi ng mga tao, susunod kami sa inyo, Panginoon. Susunod kayo sa akin? Foxes have dens, and birds have nests, but the Son of Man, referring to Jesus Christ, no place to lay His hand. Buti pa nga ang mga asong gubat may bahay, ang mga ibon may pugad. Ako na anak ng Diyos, anak ng tao, ang Panginoon Jesus sabi niya. Wala man lang mahimlayan, wala man lang matulugan. O ngayon, sino narito blessed and highly favored? Sino rich ngayon dito? Totoo po ba na si Jesus ay naging mahirap para tayo sumagana? Ang kapagpapalo ng Diyos sa atin ay higit at sapat sa araw-araw ng ating mga buhay. Sapagkat si Jesus ay naging mahirap na para tayo ay sumagana sa buhay. Ibig nga libingan, wala sa sariling libingan. Tama po ba sabi? Sino nagpahiram sa kanya ng libingan sa mga nagbabasa ng Bible? Si Joseph ng Arimathea. Si Jose. O, di ba? Bagong libingan kasi taga-support siya eh. Yun, pinahiram na lang yung libingan. Eh, tayo may Boris Lake pa eh. May paraiso pa tayo yan eh. Tama po ba? Minsan yan, dinadalaw-dalaw ko pa para excited ka. Kasi nga po mga kapatid, pinakikita natin, we are blessed and highly favored by God. Si Kristo naging mahirap para tayo ay managana. Yan yung sinasabi ng verse. Si Jesus ay naging mahirap para tayo ay managana. Sa kapakanan po natin yan. Yan yung kanyang ginawa. Ano pa? Sabi, what was the purpose of Christ's poverty? Ano po ba ang dahilan? Dahil sa bakit si Kristo ay naghirap? Ang dahilan, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor. So that, ito ang dahilan. So that you, through His poverty, might become rich. Ano po ang dahilan bakit si Kristo ay naging mahirap? Dahil sa kanyang kahirapan, tayo ay managana. Tayo ay umunlad sa buhay. Yan po ang dahilan. Alam niyo po, ang katuroang ito ay hindi alam ng maraming Kristiyano. Ang pagkakaalam ng maraming Kristiyano ay nasa matandang relihiyon pa rin. Na mentras ikaw ay mahirap, mas malapit ka sa Diyos. At pagka ikaw ay mayaman, malalayo ka sa Diyos. Babalansin po natin yan. Kaya richly and godly. Masarap po ba yung rich ka? Masarap po ba yung godly ka?
pagsamahin po natin, mas masarap po ba? Di ba po mga kapatid? Ito yung dapat na makita natin, ito yung dapat na maunawaan po natin. Ito nyo, becoming biblically rich is different from being worldly rich. Kailangan makita po natin kung ano yung godly rich, ano yung worldly rich. Becoming biblical rich involves godliness with contentment. Yan. Ang pagiging maunlad or godly na pagiging mayaman ay involve alin? Yung pagiging godly with contentment. Halimbawa, ikaw ay maunlad sa buhay, pero hindi mo nakakalimutan ng Diyos sa buhay mo. Nagsusupport ka sa gawain ng Panginoon. Hindi mo kinakalimutan ang gawain ng Diyos. Yan po ay, ang tawag po dyan, biblically rich. Bakit po? Sapagkat ikaw ay maunlad, sumusuporta ka sa gawain ng Panginoon. Totoo po ba? Maraming mayayaman, pero walang hindi godly. Di ba po? Maraming maunlad, pero hindi godly. Walang support. Yan po yung nangyayari. Kaya, the standard of biblical rich is higher than the material life that Jesus lived while He was on earth. Yan ang standard ng pagiging godly rich. Tingnan po natin yung susunod na verse. That there was no needy person. Pakita ko muna sa inyo yung background. The standard of biblical rich is higher than the material life than Jesus lived while He was on earth. Sabi ng iba, dapat daw ay mahirap lang. Kasi, meron pa akong narinig, mga kapatid, kailan lang. Kapag daw pinag-uusapan sa church ang pera, demonic na raw. Mga kapatid, pagka ganun, lahat ng mga pages sa Bible, tinukoy ni Jesus patungkol sa pera, 12 parables, pilasin nyo na. Tanggalin nyo na yun. Bakit po? Pinakikita po natin dito kung ano yung tama na sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa mga pag-iingat ng kaperahan. Remember, tayo po ay taga-ingat lamang, taga-pamahala lamang, katiwala lamang ng lahat ng yan. Yan ay sa Diyos. Sabi nila, dapat daw ang pamumuhay hindi raw masagana ang pamumuhay. Yan yung mga sinasabi. Dapat daw ang pamumuhay ay mahirap lang. Kasi ang thinking, mas mahirap, mas malapit sa Diyos. Kapatid, hindi pa pwede na ma-unlock ka tapos malapit ka pa sa Diyos? Hindi pa pwede yun? Yun daw po mga alaga, yun daw po unang Kristiyano, mahirap lang. Sino po may sabi na gano'n? Tingnan niyo po ito, ya. Ito yung verse. That were no needy person among them. Pakita ko po muna yung background. Noong panahon po na yan, ang mga Kristiyano ay lumalago, dumarami sila. Dahil dumarami sila, mayroong persecution. Pine-persecution sila. Dahil sa persecution, ang ginawa ng mga alagad, ng mga Kristiyano, ng mga believer, ng mga mananampalataya, noong panahon po na yun, ang kanila pong mga ari-arian ay kanila pong ibinibenta that there was no needy person among them. Nagpaparti, sinishare po nila. For from time to time, those who own land or houses sold them, brought the money from the sales. Ibinibenta yung kanilang ari-arian. Ano po ibinibenta? Land and houses. Mahirap po ba yun? Meron kang sariling lupa, mahirap. Ang mahirap ang lupa. Tama po ba? Pero yung meron kang sariling lupa, hindi mahirap yun. Merong house. Ibinibenta po nila para makatulong sa mga alagad and put it on the apostle feet, and it was distributed to anyone who had need. Ganun yung nangyari. Ganun yung ginagawa nila. Ang tanong, ang pinakikita ko po, mahirap po ba sila? Abing masagana ang buhay nila?
Meron silang ari-arian, meron silang bahay, may lupa. Iyan ang kanilang pag-aari ng panahon po na yan. Kaya, sabi ng Bible, walang nagiging mahirap, natutugunan ang lahat ng pangangailangan. Walang kinukulang. Ano po ang ibig sabihin? Hindi sila mahirap. Huwag nating ikakatwiran na ang early church mahirap. Mayaman po sila. Meron silang mga pag-aari. Ano ba? Ano natin? I have, sabi ng Pilipos 4:18, tingnan niyo po ito. Si Apostol Pablo daw mahirap, kaya dapat daw, mahirap lang daw tayo. Tingnan po natin, sabi ng Apostol Paul, I have received, kasi si Apostol Pablo, bago yan, si Apostol Paul nagtrabaho ng tent making. Yun yung kanyang trabaho. Gumagawa ng tolda ba yun? Tent making. Nagkagawa ng tent. Yan yung trabaho niya. Nagtatrabaho si Apostol Paul. Pero, hindi po habang panahon na siya ay nagtrabaho. Dahil kaya siya nagtatrabaho naman na yun, yung support ay hindi na kinukulang na sa dami ng mga mananampalataya. Kaya napilitan siya magtrabaho. Pero habang panahon po ba siya nagtrabaho? Basahin natin verse. I have received full payment and have more than enough. Ano po yung tinatanggap niya sa kanyang pag-full time sa Diyos? Full payment. More than enough. Yung kanyang binibigay na sa kanyang sweldo, allowance niya, full payment. Hindi na niya ngayon kinakailangan magtrabaho. I am empty, I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gift you said, they are fragrant offering and acceptable sacrifice, listen to God. Yan yung sinabi niya. Lahat ng binibigay ninyo nito sa akin, pinadadala niyo kay Epaphroditus, ay isang masamyang handog sa Diyos, katanggap-tanggap, at isang nakapagbibigay lugod sa Diyos. Yun yung nangyari nung si Apostol Paul ay full payment. Binigyan na ng allowance ng church nung panahon po na yan. Okay. Nakita po natin ha. Sa Apostol Paul ba? Mahirap? Hindi. Full payment. Ano po ang sinasahod ni Apostol Paul? Full, hindi sinabing half. Hindi sinabing some. Full payment ang kanyang tinatanggap. Amen. Yan yung kanyang paglilingkod sa Diyos. Yung kaisipan na dapat daw mahirap para mas malapit sa Diyos. Pinakita ko sa inyo yung mga verse. Hindi po. Hindi po gano'n. Okay. Pangalawa, rich and godly. Una, the declaration. Pangalawa, the devotion. Babala. Paalala. Ano po yan? Meron po kasi nagtuturo prosperity gospel. Paano natin malalaan na isang church ay nagtuturo ng prosperity gospel? Kapag po ang church ay puro pera na lang ang pinag-uusapan, prosperity gospel natin tinuturo ko yan. Pagka na lang puro bilhin mo itong tubig na to, bilhin mo itong panyo na to, puro mga produkto na yung nasa harapan, prosperity gospel na yan. Ano ang ibig sabihin? Kapag ang church, para makita mo, ma-distinguish natin kung ang tinuturo niya ay prosperity gospel na lang, puro pag-unlad, kapag ang pastor ang siyang yumayaman at ang miyembro ay naiiwan. Prosperity gospel. Hindi rin naman bagay na ang mga miyembro umuunlad ang pastor na iiwan. Hindi rin naman ayos po yun. Dapat balancing. Umuunlad ang miyembro, umuunlad ang pastor. Amen. Yun po ang tama. Yun po ang biblical. Kung ikaw pastor, ikaw lang umuunlad kasi abot ang pagpapalimos mo sa mga miyembro mo, narong naglimos ka sa sasakyan, sa bus, sa palengke. Nagpalengke po ba kaya? May mga lumalakad na sobre? Yes. Yan.
Hindi po yung tama. Huwag po kayong bibigay doon. Kasi hindi yun ang tama. Pinangangalakal ang salita ng Diyos. Ang pagbibigay sa church. Storehouse. Meron po pumunta sa amin nung isang medyo matagal na rin. Kasi kakanta siya ng Christian song. Tapos magkakanta ng sobre. Sabi ko, brother, hindi mo ako dapat ginagawa ganyan. Manghihingi ka sa mga tao, tapos sasabihin mo, born again ka. May sobre ka. Matindisod ka kayo mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos. Hindi ka. Kailangan ka ay, even sa mga stranger, ay kumuha ng pera. Hindi ka matama yung ginagawa mo na yan. Hanggang sa kanya. Eh, umalis na po siya. Ano pong ginawa ko? I-review ko siya. Hindi tama yung ganyan. Pero huwag niya na maulitin po yan. Kung meron kayong makita, huwag niya naman kaya. Kaya mo naman. Kung magbibigay kayo sa kanila, bahala kayo. Ano po ang pinupunto po natin? Hindi po ayos kapag ka ang leader ay pinangangalakal ng miyembro. Hindi po ganun, prosperity gospel yan. Kaya ang simbahan mo, nakakabili ka ng sarili mong head of ng chapter, tsaka ng sarili mong jet. Ay nako. Tapos sa mga miyembro mo, naglilimos, pinagtitinda mo. Kapatid, prosperity gospel po yan. Hindi yan ang nais ng Diyos. Kaya kailangan maging pagpantay. Ano po yung true gospel? Ang true gospel, full grace gospel, yun yung tinapos na gawa ng Panginoon Kristo. At yung tinapos na gawa ng Panginoon Kristo, doon tayo nagbe-benepisyo. Kasi mahirap din namang ituro yung poverty gospel. Tanggapin mo ang gospel na ito, maghihirap ka. Mabuting balita po ba yan? Punta ka sa bahay, kumato ka. Hello, good morning po. Alam niyo po, may share po ako sa inyo, poverty gospel. Tanggapin po si Jesus, maghihirap po kayo. Ay baka sipahin ka ng tao. Ano po ba ang talaga sinasabi ng salita ng Diyos? Tayuan po natin sinasabi ng salita ng Diyos, yung true gospel. Kapag sinare natin ang kaligtasan, kaya nga pag share tayo ng kaligtasan, ano yung hummus natin, di ba? Ang kaliwang kamay pong ito ay sumisimbolo sa iyo at sa akin, na tayo po ay mayroong kasalanan. At ang kanang kamay ko naman po sumisimbolo sa ating Panginoon Kristo. Dito sa mundo na kagaya mo at kagaya ko ay nakatawang tao sa mundo ito. Ang ginawa ng Diyos Ama ay ipinakaw sa Panginoon Kristo ang lahat ng kasalanan. Hindi natin pinalo po kasalanan sa iyo. Wala na. Bakit po? Ipinakaw na ng Diyos Ama sa Panginoon Kristo sa kanyang buong katawan ang ating mga kasalanan. At ipinako sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang po yun mga kapatid. Ang mabuting balita po, yung ating kahirapan, ang ating sakit at karamdaman ay kasamang ipinako doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ng Panginoon Kristo. Mabuting balita po ba yun? Amen. Yun ang mabuting balita. Yun ang i-share natin sa tao. Na hindi lang yung ating kasalanan ang napatawad, pati yung ating kahirapan, sakit karamdaman, ay dinala ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang mabuting balita. Kapag sinare natin sa tao, magkakaroon ng transformation ng kanilang buhay. Eh kapag ka ang prosperity gospel, puro pag-unlad, puro pagyaman. Ayun po, may mga produkto ka ng binibenta, mayroong kang panyo, mayroong kang tubig, mayroong kang itlog. Kung ano-ano. Eh na po prosperity gospel na tayo, nalang tayo sa Diyos pagkagano. Kaya po pinakikita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung balancing katuruan na sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay. Pagka ano ba yung kausyon? Become arrogant. Paalala. Ang paalala, babala para sa atin, kapag ang isang tao ay rich and ungodly, hindi siya godly, ungodly. Anong nangyayari? Di babala.
nagiging arrogant, mayabang. Bakit? Ang akala niya, nakuha niya yung yaman nang dahil sa kanyang talino, lakas at husay. Kaya, yumayabang. Kaya sabi ng salita ng Diyos, Proverbs 16:11, the rich think of their wealth as a strong city. They imagine it a high wall of protection. Ang tingin ng kanyang ng mayaman, yung kanyang kayamanan, ay parang strong, maunlad na bayan. At ano pa? High wall of protection. Ang iniisip na ng mayaman, yung yaman niya, protection niya. Ang kanyang yaman ay, ito ang aking lungsod. Ang kayamanan ko. Sabi pa ng isa, ang Diyos ko ay aking pera. Meron po ba kayong narinig na gano'n? Sa partida, sineshare ng salita ng Diyos. Ala kasi Pastor Artina. Sineshare. Hindi ako naniniwala dyan. Sabi, ang Diyos ko ay pera. Kapag may pera ako, yun ang Diyos ko. Sabi niya gano'n. Meron po ba mga taong gano'n? Ayan, sabi po ng Bible, meron nga pala. Their wealth as a strong city. Akala nila, yun na yung kanilang buhay sila. So, ito ang kanilang strong city. At ito yung kanilang high wall of protection. Mga kapatid, madaling mawala ang pera. Alin ang hindi nawawala? Ang proteksyon na nanggagaling sa Diyos. At ang yaman na ibinibigay ng Diyos. Hindi nauubos. Hindi nawawala. Tingnan niyo po The rich man is wise in his own eyes. But the poor, who has understanding, searches him out. Yung mayaman, sa kanyang tingin, sabi ng mayaman ito, the rich man is wise in his own eyes. Sobrang talino niya, sobrang taas na niya. Dahil marami siyang pera. But the poor was understanding. Search him out. Ano po ito? Babala ng Diyos sa mga taong mayayaman, hindi nagtatagal ang kayamanan. Kaya po sabi, the fear of the Lord. The fear of the Lord. Ano po yan? To fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Ang Diyos po, ayaw niya ng mayabang. I hate pride and arrogance. Kaya sa mga nagmamataas, nagmamalaki dahil meron silang kayamanan, pwedeng mawala isang araw. Sapagkat ang Diyos, nakikita ka. Hindi sa iyo yan. Akin yan. Tiniwala ko lang sa iyo yan. Pinagmayabang mo pa. Dapat ang pinagyayabang. Ano sabi ng Diyos? Kung ipagyayabang ka bang sino? Ang Diyos. Ang Diyos. Na siya'y mabuti, tapat, nagkakaloob, nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. Sa Bible po, merong parable na ipapakita ko sa inyo. The parable of the ungodly rich man. Ito pong parabola ng ungodly rich man o ng taong mayaman pero hindi maka-Diyos. Ano po ang sabi niya? Ang dami ko ng yaman. Kulang ang aking mga bodega sa aking mga ani. Ipapasira ko na lang ito at magpapatayo ko ng mas malalaki. Para sa gayon, ano sabi niya? Ako ay kakain na lang, matutulog at magsasaya. Masaya po ba yan? Masaya po ba yan? Sabi niya, napakarami kong ani. Alam mo ang problema niya? Ang problema niya, wala siyang pagsidla ng kanyang ani. Okay lang sana yung wala kang pagsidla ng iyong ani. Napaka-bless, napakarami ano, pero godly. Halimbawa yung mga nagsasaka natin dito. Ayan sila Kuya Derek, Kuya Larry. Wala kayong mapagsidlan Kuya Larry ng ani niya dahil sa dami yung ani. Dali niyo sa church. Hallelujah. Eto po, hindi godly, ungodly, pero mayaman. Kaya sabi niya sa kanyang sarili, ako ay kakain, iinom at magsasaya. Ano sabi sa kanya ng Diyos? Ito ang sagot sa kanya ng Diyos. But God said to him, you fool, hangal, this bet your life
will be demanded from you. Then you will get what you have prepared for yourself. Ngayong gabing ito, kukunin ko na yung buhay mo. Magsasaya ka? Kakain, iinom, magsasaya? Ngayong gabing ito, kukunin ko na yung buhay mo. Saan mapupunta yung kayaman mo? Ikaw ang naghihirap, sila ang nakinabang. Dahil, bakit galit ang Diyos? Ayaw niya ng ngayabang. Kung tayo pinaunlad ng Panginoon, kung tayo pinaunlad ng Diyos, material, pisikal, ano man yung meron tayo, gagamitin natin yan para sa Diyos. Amen. Sapagkat yan ay binigay ng Diyos. Kaya palapalan ng Panginoon. Sapagkat naniniwala tayo na lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos at karapat dapat gamitin sa ikalarangal ng pangalan ng ating Ama sa Langit, ng Panginoon Jesucristo. Yan yung nais ng Diyos. Kaya yan po ay babala ng salita ng Diyos. Ayaw niya ng nagyayabang. Ayaw niya ng arrogance. Sinasabi niya. Tingnan po isang verse pa sa Bible. Command, sabi ni Paul kay Timothy, Pastor Timothy, command those who are rich in this present world not to be arrogant. Command, utusan mo. Yung mga mayayaman, huwag silang magyabang. Nor put their hope in wealth. Yung kanilang buhay, iasa na lang sa kayamanan na mayroon sila, which is uncertain. But, he put their hope in, kahit mayaman tayo, maunlad ang buhay natin, ang pag-asa pa rin natin ay nasa Diyos. Ating buhay pa rin ay nasa Diyos. Kaya po mga kapatid, handa na ang bawat isa sa atin na magmaterial ang pagpapala ng Diyos Ama. Bakit po? Alam na natin turo na to. Pagka ay umulad sa buhay, alam ng Diyos, gagamitin natin ang lahat ng ito para sa kapurihan ng ating Diyos. Amen. Kaya sabi, but to put their hope in God, hindi sa yaman. Paano po bang ang hope mo ay makikita na ano sa pera mo? Yung pag dumami yung pera mo, lalo kang naging takot. Kasi nga po, ano nangyari? Baka kung ano rin gabi sa kanila. Baka pakiyati ng mga masasamang loob. Mga kapatid, kung ang Diyos ang ating pag-asa, hindi tayo maapektuhan sa anumang bagay na mawawala sa atin. Bakit po? Si Lord ang nagpo-provide. Kaya ka nagkaroon, binigay ng Diyos. At kung nawala, kinuha ng Diyos. At kung kinuha ng Diyos, ibigay na naman ng Diyos. Mga kapatid, ganito po. Ibig kong pakita. Ano mang bagay na binigay ng Diyos, siya lang din ang ang kumuha. Yes. Ang buhay natin, kanino galing? Sa Diyos, siya din ang kukuha. Sabi ni Pitnang ko, si Janine, pinatawag kami dalawang pastor na kanyang kuya, ako. Dahil hindi raw namin siya pinahayagang mamatay, kaya daw hindi siya mamatay-matay. Dahil sabi na niya mamatay, ganyan, kaya lang meron hindi pumapayag, yung mga pastor ayaw akong payagan. Sabi raw, nandito po kami nun nung nakarang linggo yata. Pinauuwi na ako, tinatawagan ako, dahil nga raw hindi mamatay, dahil ayaw daw namin payagan. Nung biyernes po yata, pumunta po ako nung biyernes na ng gabi. Marami ng mga dumadalo, mga kapita, ay nandun. Sabi ng nanay, ayun na kasi pastor, ano sabihin mo kay pastor? Sabihin mo yung kapayagan na umalis. Naging tagahawak pastor. Sabi ko, hindi ka ako kita pinagpipigilan kung saan mo ka gustong pumunta o gustong mapahinga. Ang Diyos ang may hawak ng buhay. Ngayon ako, pag-pray natin. Kasi ang gusto niya ipag-pray, Lord, kunin mo na ang taong itong pisa mo kunin. Yun lang gustong ipag-pray din yung kanyang nanay, yun ang gustong ipag-pray. Na hinihintay na ipag-pray. Hindi natin ipag-pray na gano'n. Sabi, pag-pray natin kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang mangyari. Kasi sa Diyos, wala namang imposible. Kung
nananampalataya ka, na kaya kang pagalingin ng Diyos, abay mabubuhay ka pa. Kaya ang pananampalataya niya gusto na niyang mamatay. At yun na nga ang nangyari sa kanya. Ano po ang pinupunta ka, kapatid? Hindi tayo may hawak ng buhay ng tao. Kung mayroong pag-pray natin. Pero hindi natin pag-pray na, Lord, kunin pa na. Hayaan mo ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan. Magkaroon pa tayo sa Diyos. Ang pinakikita ko, ang Diyos ang nagbigay, siya din ang kukuha. Ganun din naman sa ating kayamanan. Ang Diyos ang nagbigay, siya din ang kukuha. Lahat ng mayroon tayo, ano ba sabi ng kanyang salita? Ang mahirap ay pwede niyang paunlarin at ang mayayaman ay pwede niyang maging mahirap. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya po mga kapatid, ang sinasabi lang sa atin ng salita ng Diyos, paniwalaan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos at ito yung lalakaran po natin. Amen. Kapag ka meron tayong alinlangan, ano sabi ng salita ng Diyos sa mga taong nag-aalinlangan? Nabasa niyo po ba kay Santiago? Huwag ka nang umasa pa natatanggap ng anumang bagay kung ikay nag-aalinlangan. Kung hindi mo pag-aalinlangan ng lahat ng pangako ng Diyos, panghahawakan mo, sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos ay totoo. Dahil lakaran mo, sapagkat ito ay sinabi ng salita ng Diyos, lalakaran ko ito, nanangamala sa sinabi ng Diyos. Okay, ano paniniwalaan po natin? Ang sinabi ng Diyos o sinasabi ng tao? O kung sinasabi ng Diyos, pinaniniwalaan natin, lakaran po natin. Ano pa? Ang palatandaan na pinaniniwalaan ko, ang pangako ng Diyos, dinideklara mo. Pag po ba umaga, sinasabi mo, I am blessed and highly favored. I am rich. Kaya kasabi ng aming awitin natin kanina, let the poor say, I am rich. because the Lord Has done for us. has done. Dahil yun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya po mga kapatid, kung meron tayong paniniwalaan at panghahawakan, walang iba kundi ang mga pangako ng Diyos. Kaya sabi ni Timothy, command those who are rich in this world, in this present world, not be arrogant. Kung tayo ay umuunlad ng buhay, pinagpapala ng Diyos, sama-sama mga katabuhay natin, hindi tayo magiging mayabang, bagkus lulo tayo magiging matulungin, sapagkat ang blessing ng Diyos ay mula sa Kanya, papunta sa atin at dadaloy, sapagkat ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay, tayo pagpalain upang maging pagpapala. Huwag niyo pong kalilimutan mga kapatid, kaya palaman natin ang Panginoon. Huwag po natin kalilimutan na tayo pinagpala ng Diyos para tayo ay maging pagpapala. Hindi dapat maging maglumot. Mga kapatid, ano? Ibig sabihin lang po niyan, ikaw sa iyo bumagsak, mas malaking tinanggap mo, dadakoy. Ibig sabihin, press lagi ang tayo. Ganun po ang plano ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay binless tayo para maging pagpapala tayo sa iba. Amen. Amen. Hindi natin hinuhold ang pagpapala ng Diyos. Dahil dumadaloy, continue. Dumadaloy ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Punuin mo. Kaya nga kung ano yung mayroon ka, yun lang yung maibibigay mo. Kung ano yung mayroon ka, yun lang ang mabibigay mo. Kasi bakit po? Yun yung tinanggap mo. Malalaman mo kung ano ang laman ng puso mo. Saan? Sa lumalabas sa bibig mo. Yun ba tinanggap mo? Saan mo kanino mo tinanggap yun? Kung ang lumalabas sa bibig mo, mga pamangkin na hindi magaganda, kanino mo tinanggap yan at yan lumalabas? Tungtungan ka. Ay! Puto ko chita ko sa ikaw, puto mo. Mga bagay na hindi na maganda sinabi mo. Ay, saan ang galing yun? Bakit yun ang lumabas? Kapatid, ano pinakikita po natin? Pinakikita po natin kung ano ang tinanggap mo, yun ang maibibigay mo. Amen. Kung tumanggap ka sa Diyos ng malaking pagmamahal, mahal mo kahit hindi ka mahal. Tuloy na nga po natin ito. Rich and ungodly, una. Hindi maaral, kaya binababalaan. Ano pa yung pangalawang babala? Become greedy. Hindi dapat maging sakit. Kaya sabi ng salita ng Diyos, then He said to them, watch out, be on
Your guard against all kinds of greed. Ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Maging mga pagbantay. Mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Totoo po ba kahit mayaman-mayaman mamamatay? Opo, kasi nga po, wala sa yaman. Maaaring dugtog, sabi nila, hindi nadudugtungan na ika ng pera ang buhay. Sige po, dugtungan. Pagpalagyan na natin dugtungan. Ano mangyayari nun sa tao na dinugtungan ng buhay? Hirapan. Lalong nahihirapan. Yes. Eh si paring JR nga po, yung namatay naman kailan, kapatid natin sa Kigabayo, nasa ICU sa lung center. Isang buwan yata may dito, nakatubo lang. Eh puro ganun na lang yun. Maaaring nadudugtungan. Kaya lang po mga kapatid, kung hindi gagawa ang Diyos ng himala, ganun lang yun. Wala na magagawa ang pera doon. Himala ng Diyos ang kailangan Diyos. Amen. Ngayon po, nagdesisyon na yung mga mag-anak, tanggalin yung dugo. Inuwi na lang sa bahay. Inuwi ng alas 4 ng hapon. Alas 3 na madaling araw. Namatay. Eh talaga po maaawa po kayo kung nakikita niyo. Hinahabol talaga yun yung ganyan. Ako po kung ganyan, tinang ko siya. Talagang hinihintay mo naman talaga na ano. Tapos meron pang talagang hahabulin niya hininga niya ganun. Ano po ang ibig sabihin? Kahit mayaman tayo, hindi madudugtungan ang buhay natin. Ang Diyos lang ang may kayang dugtungan ang buhay ng tao. Amen. Hindi ang yaman. Kaya kanino tayo lalapit? Sa kayamanan o sa Diyos? Sa Diyos. Walang magagawa ang kayamanan. Kaya kung ikaw ay healthy, malusog, masigla ang iyong pangangatawan, yan ay kayamanan na galing sa Diyos. Amen. Hallelujah. Wala kang sakit, maayos ang iyong katawan, may kayamanan yan. Galing sa Diyos. Yung pisang ko si Janina namatay, wala na siyang bato. At tutusok ng insulin. Nawala na, nakalaw na, nanaro pala siya bato. Kaya na dialysis. Eh kung ikaw mayroon pang bato, hindi batugan, bato. Dalawa. Abay, bless ka. Yes. Pinagpala ka. Kasi magkano ba bato? Sinabi ko na yung presyo ng nakaraan. Kung kanya ko, kung naaalalahan niya, magkano yung bato? Pagpalagay na natin sige sa peso. Pagpalagay na natin kalahating milyon na. Hindi S1 ang sinasabi ko. Hindi yun ang sinasabi ko. Bantay-bantay. Hindi yun. Sabi niya, 2,000. Hindi bantay-bantay ang sinasabi ko rito. Kidney. Umayos ka ka. Tingnan nyo. Magkano po ang kidney? Kalahating milyon. Itatransplant na sa'yo. 2, 1 milyon. Sino pa pong may 2 kidney rito? Taas ang kamay. O, meron ka ng 1 milyon. Yung mata. Magkano? Mahal yun. Ano mahal yan? Siyempre, pag wala kang mata, hindi ka makakakita. Kaya napakamahal ito. Gano'n po ang meta? Pagpalagay na natin, sige, milyon. O sige, pagpalagay na lang natin na baba na lang natin ng konti, 1 milyon na lang. Eh, 2 milyon. No. No way. 3 milyon ka na. Kaya mag-ingat-ingat na kaya, you are walking millionaire. Mag-iingat po kayo. Huwag kayong tatamay-tamay dyan sa mga masasan dyan. Sabi nung isang nag-donate, naalala ko kwento sa Korea, di ba nakwento ka na yata yun, nag-donate ng mata kasi nagpapagawa sila ng church, wala silang church building. Totoo po yun, nag-donate siya ng mata, yung pinagpagawa ng church building nila. Sabi ni Pastor, brother, salamat na paggawa naman yung church building natin. Ipuin mo. Eh, Pastor, napakaganda. Tingnan. Hindi, doktor ko na lang po yan. Pero totoo po nangyari ko mga kapatid. Nagbenta ng mata, pagpatayo lang ng church building,
Hindi ko sinasabing magbenta tayo ng mga bato rito. Ano po? Hindi ko sinasabing ano, baka misinterpret mo ninyo yun. Kung meron kayong conviction ng Lord na gano'n, bahala kayong gawin nyo, pero hindi ko sinasabing gawin nyo po yun. Ano po ha? Yun kasi conviction sa kanya eh. Sige, tuloy na nga po tayo. Sabi po na salita ng Diyos, mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakit sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki na kayaman. Tuloy po na. Timothy 6:10. Sabi po ng Bible, for the love of money is the root of all evil. Ang masama po, yung mahalin yung pera. Pero ang pera, hindi masama. Kung sinasabi niyo ang pera masama, bigyan niyo sa akin. Hindi masama yun. Ang pera po hindi masama. Ang masama alin? Mahalin ang pera. Mahalin ang yaman. Kapag ang pera mahal na natin sa Diyos, masama na yun. Kaya nga sabi ng Lord, kung nasa lang iyong puso, kung nasa lang iyong yaman, nandun ang iyong puso. Kung ang yaman natin si Lord, ay si Lord ang nandun yung puso natin sa Panginoon. Kaya po sabi ng Bible, sabi ni Paul kay Timothy, for the love of money is the root of all evil. Ugat ng lahat ng uri ng kasamaan ang pagmamahal sa pera. Dahil mahal na mahal ang pera kaysa sa kapatid. Nag-away ang magkapatid. Nagpatayan pa. Dahil sa pera. Dahil hindi ay isang partihan nung napagbilang lupa. Totoo po ba nangyayari po yun? Yes. Ibig sabihin nga po, the love of money. Ang pera po hindi masama. Ang masama, kapag mas mahal natin ang pera. Kasi po, mga kapatid, ang pera neutral. Pwedeng gamitin sa masama, pwedeng gamitin sa mabuti. Nasa sa gumagamit. Yes. Nasa sa gumagamit lang. Kaya, some people get greedy for money. Maraming mga tao nagiging sakit dahil sa pera. Nagmilikha ng pusong sakit. Have wandered from their faith and pierced themselves with many grief. Ang tao pala na minamahal ang mga bagay sa mundong ito, kagaya ng pera, yaman, ipinapako mo yung sarili mo sa maraming alalahanin sa buhay. Ipinapako mo yung sarili mo sa maraming mga problema ng buhay. Pera po ba talaga ang kailangan? Kapag si Lord ang ating inuuna, ang pangako niya, lahat ng tali, duro. Ano? Susunod na lang sa atin. Pangako po ng Diyos yun. Hindi tayo humahanap sa pera. Siya po ang humahanap sa atin. Amen. Amen po ba ron? Amen. Hallelujah. Ganun dapat. Siya yung sumusunod sa atin. Hindi tayo ang sumusunod sa Kanya. Ano pa sabi? Pangatlo. Paalala. Become idolater. Nagiging, totoo po ba mayroong mga tao? Humahalik pa sa pera. Sumasamba sa pera. Meron po. Nagiging Diyos-Diyosan na niya ang pera. Nasabi ko hindi masama ang pera. Ang masama, maging Diyos-Diyosan mo at maging mahalin mo ang pera. Kaya sabi ng Lord, for where your treasure is, there will be your heart will be also. Kung nasa lang yung kayamanan, nandun lang yung puso. Kaya kung ang ating puso ay nasa Panginoon, ang yaman natin ay ang Panginoon, ang puso natin nasa Panginoon. Kung ang yaman natin ay ang ating asawa, ang puso natin nasa asawa natin. Kung ang yaman mo nasa anak mo, ang puso mo nasa anak mo. Yan ang po yan. No one can serve two masters. Sabi ng Bible, either you will hate the one and the love the other. And you will be devoted to the one and despite the other. You cannot serve both God and man. Hindi tayo maaaring magpaglingkod sa dalawang Panginoon. Kaya sabi niyan, you can serve both God
You cannot serve both God and money. Hindi pwede dalawa. Kailangan isa. Ayaw ng Diyos ng may kahati sa ating puso. Dapat siya lang ang ating ginamit. Bakit po? Siya ang provide ng lahat. Kanino po magaling ang lahat ng resources? Sa Diyos. Kaya siya lang ang dapat nating papurihan. Siya lang dapat nating sapatin. It is true that you cannot serve both God and money, but you can serve God with your money. Totoo po ba? Na hindi ka magsasabay ng makapaglingkod na sabay sa Diyos at sa kayamanan. Pero, pwede ka namang makapag-serve sa Diyos with money. Amen? Money is a bad master, but can be a good servant. Okay. Kaya yung tatlo, ano po yung tatlo na yan? Become arrogant, become greedy, and become idolatrous. So, yan po ay mga paalala. Rich and godly. The declaration, the caution, and pangatlo, application. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Application. Ito, bilisan natin. Okay, application. Basa. Be humble and honor God with your wealth. Tayo ay pinagpala ng Diyos, nagmaterialan ng pagpapala ng Diyos na meron tayo. Isa lang ang nais ng Panginoon para sa atin ay apply natin sa ating mga buhay. Iyon ay maging mapagpakumbaba at laging i-honor natin ang Diyos sa ating mga buhay dahil sa kayamanan na meron tayo. Amen! Sabi ng Bible, be humble and honor God with your wealth by recognizing that everything you have comes from Him. Amen? Lahat ng meron tayo ay sa Diyos. Kaya itong ay ginagamit natin upang parangalan ang Diyos. Timothy 7:15, sabi niya, for we brought nothing into this world, and certain we can carry nothing out. Lumabas tayong hubad sa mundong ito, at mamamatay tayo, wala rin tayong dala. Tama po ba? Yes po. Kaya nga pinapalo ng mga doon Tama po ba? Wala kang dala. Sabi, wala akong dala. Sino po ba lumabas dito na merang titulo ng lupa? Ala, susi, ala rin. Wala tayong dala. Sabi ng Bible, wala tayong dalang lumabas sa mundong ito. Wala rin tayong dala pag tayo umalis. Amen. Amen. Malinaw po sa atin yan. 6-7 ng TLP. Ito pa sabi niya. After all, we didn't bring any money with us when we came into the world. And we cannot carry away a single penny when we die. Wala tayong maladala. Kahit 5 centimos kapag tayo ay namatay. Wala. Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Ibig sabihin mga kapatid, ano man ang mayroon tayo na pagpapala galing sa Panginoon, ino-honor natin ang Diyos. Amen. Life application number 2, be content with God's daily provision. Ano man ang binigay sa iyo ng Diyos, daily provision. Be content. Masihan ka. Huwag mong hanapin yung iba na wala ka, yung iba meron. Bakit ikaw wala? Huwag mong hanapin yun. Iba ang mayroon ka. Iba ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Iba ang pagpapala ng Diyos sa kanila. Ngayon, kung sa tinilingin mo, sabi mo, Amang Diyos, bakit ako wala pa, yung kapatid ko, meron na. Huwag ka mag-alala, naon na lang siya, susunod ka. Amen. Yun ang pananaw. Bakit po? Pares nating tatay siya. Tama po ba? Wala siyang favoritism. Pare-parehas siya sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya be content with God's daily provision. Be content with God's daily provision by trusting that God provides exactly what we need each day. Lahat ng mga pagpapala ng Diyos ay siguradong sakto sa bawat araw na pangangailangan natin. Embrace His blessing with gratitude, knowing that His provision is perfectly timed and sufficient for your need. Amen? Amen. Yan ang pagpapala po ng Diyos sa ating mga buhay. Picture niyo na lang po para po aralin niyo lang sa bahay. Don't love money. Be satisfied with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Ano ng Panginoon? Don't love money. Ano po again? Don't love money.
Ano talaga ang pinagbabawal ng Diyos? Mahalin ang pera. Again, hindi masama ang pera. Kung nasasama kayo sa pera at nami-misinterpret yung turo ko, bigyan niyo sa akin pera. Don't love money. Be satisfied with that you have. Because sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Amen. Amen. Just as God cares for the birds, the air, and the lilies of the field, ensuring they have what they need. Kung paano hindi pinababayaan ng Diyos ang mga ibon sa kalangitan at ang mga halaman na luntian na napakaganda, ang mga bulaklak. Tayo ba kayang mga namin? Amen. We can trust that He will meet our daily need and never forsake us. Number 3, Be generous. be generous and willing to share. Iba po yung be generous. Iba naman po yung willing to share. Yeah. Magkaiba po yun. Halimbawa, be generous. Brad, meron tayong mission, 1,000 ka. Tinukak ko siya. Nagbigay naman siya. Generous. Pero yung willing, wala pa ako sinasabi sa kanya, siya na yung nag-approach. Willing to share. Ang generous, tinukahan ka. Kasi sinabi ni pastor eh. Kaya lang naman nagbigay ng malaki kasi sinabi ni pastor eh. Kaya sabi ni iba, generous. Pero yung willing to share, iba yun. Kaya sabi, be generous, okay. Kailangan willing to share. Okay? Napitan po natin. Be generous and willing to share. Sabi ni Timothy, command them, the rich, sinong utusan, yung mga mayaman, to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Nasa Bible po ba yan? Be generous and willing to share. Hindi basta generous lang, dapat willing to share. Bukal sa puso na ikaw ay nagbibigay. Yan ang nais ng Panginoon. Galatians 6:6, nevertheless, the one who receive instruction in the Lord should share all good things with their instructor. Kaya tayo, binless ng Panginoon, ano po yung sabi niya? Yung pangatlo, be generous and willing to share. Nasabi ni Paul sa mga taga-Galatia, you should share all good things with their instructor. Kung sino yung nagbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos, share ang pinakagandang bagay. Katulad niya, magpapasko na. Paalala yan. Diyan ka pala na. Pero nasa Bible, Amen. ano, may pinasin na natin sa Bible niya. Okay? Mukhang natatapat ang mensahe natin. December 1. Tuloy po natin. Generosity is not just about keeping from our abundance, but the willingness of the heart as well. Tandaan po natin yung salitang willingness. Kailangan willingness tayo. Ang sa Tagalog, willing. Willing. Okay? Yan namang ayaw, illingness. Iling ng iling. Laging ayaw. Hindi, bahala ka. Willingness ang meron ka. Okay? Pang-apat, be faithful with God and trusted well. Ano man ang bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, yaman, ano mang uri yan, mga kapatid, kailangan tayo ay maging katiwa-tiwala sa harapan ng ating Panginoong Diyos Ama. Moreover, it is required, steward, that one be found faithful. Ano raw po ang required sa mga steward, sa mga tagapamahala? Kailangan sila ay na mga faithful. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Tayo bilang mga katiwala ng Diyos, mga stewardship ng Diyos, mga steward. Ang
dinanais ng Diyos para sa atin, ay dagdag niya tayong tapat sa lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kasi po mga kapatid, bakit? Bakit gusto ng Diyos? Dagdag tayong tapat. Say bakit? Bakit? Dahil, and if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven. Kung hindi ka katiwala sa kayamanan sa mundong ito, paano pagkakatiwalaan ng kayamanan sa langit, ng totoong yaman sa langit? Kaya dapat maging katiwala tayo sa anumang meron sa para tayo maging katiwala sa totoong kayamanan na ibibigay sa atin ng Diyos sa kalangitan. Faithful stewardship reflect our commitment to God's purposes and our responsibility in provision. To whom much is, give much is required. Kaya yan po yung sinasabi ng Diyos para sa atin. It is our responsibility in His provision. Na tayo ay magamit po ng Diyos sa Kanyang kaharian. Be faithful with God and trusted well. Ano po yung ating mga application? Basa. Be humble and honor God with your wealth. 2. Be content God's provision. 3. Be generous and willing to share. 4. Be faithful with God and trusted well. Lahat po ng pinag-aralan po natin mula kanina, ito po ang pinakamahalaga, ang life application kung paano natin ipapabuhay. Lahat ng bagay pinagkatiwalaan natin ng Diyos, tandaan po natin itong labot dito. Kaya tayo binigyan ng Diyos dahil dito sa mga bagay na ito. Kaya sabi ng inawit natin kanina, let the weak say, I am. Let the weak say, oo, ate ka pa talaga? Utang pa nandun. Let the weak say, sabi niya, let the weak say, sabi niya, heart and praise. I am. Let the weak say, I am free. Okay, let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Amen. Tayong lahat ay pinagpala ng Diyos sapagkat ito ang sinasabi ng Kanyang salita. Ang ating pong big idea, in Christ, I am rich and godly. Yan po ba ang nais po natin? In Christ, we are rich and godly. Tayo po lahat ay tumaya. Sabay-sabay po natin bigkasin ito ng mayroong conviction sa ating mga puso. Okay. Are you ready? Hindi ba? Are you ready? Okay. Sabay-sabay. 1, 2, 3. In Christ, I am rich and godly. Tayong lahat dahil kay Kristo ay rich. Hindi lang basta rich. Godly pa. Kaya lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay magagamit po natin para purihan ang Kanyang banal na pangalan. Ama, maraming salamat sa kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa lahat ng mga tinatangkilik po namin. Ito'y galing sa iyo, ina-acknowledge po namin. Sapagkat lahat ng yaman sa mundo ito, lahat ng resources sa mundo ito, lahat po ito ay galing sa iyo. Ama, naniniwala po kami na lahat ng mga provision, ito po ina-acknowledge namin na wala kung wala ka. Kaya po sa oras na ito, aming Ama, hayaan po ninyo na patuloy ka namin parangalan, papurihan sa lahat ng aming mga tinatangkilik, sa lahat ng aming mga buhay na mayroon kami, lakas. Hayaan mo na purihin ka namin, dakilanin ka namin, itas namin ang iyong dakilang pangalan. Naniniwala po kami, Ama, dahil kay Kristo, kaming lahat ay rich and godly. Sapagkat naging mahirap upang kami ay sumagat na sa buhay. Tayuan po namin ito, lakaran po namin ito, at huwag niyo pong hayaang dumako sa amin ang anumang pag-aalangan sa iyong mga salita. Hayaan po ninyo na patuloy namin ideklara sa aming mga buhay na kami po ay blessed and highly favored, na kami ay rich and godly,
sapagkat ito yung sinasabi mo sa iyong mga salita. Ama, marami pong salamat. Tunay nga po, aming Amang Diyos, hindi kami mararapture sa mundong ito na kami naghihirap. Kami po ay maunla, mayaman, sapagkat gagamitin mo kami sa mga kapanahonang ito upang maging pagpapala sa maraming tao, sa maraming bagay, sapagkat ito yung plano mo sa amin bilang iyong mga anak. Maraming salamat po, aming Amang Diyos. Lahat ng mga desire na magandang bagay ng iyong mga anak, ikaw ang isang Diyos na magkakaloob nito sa kanila. May desire na may magkaroon ng bahay, sasakyan, mga bagay na magbibigay ng karangalan sa iyong dakilang pangalan at sa iyong mga anak. Father, I pray na ikaw ang isang Diyos na siya patuloy na magkakaloob. Even sa church building na ito, ikaw din ang magpapatapos, ikaw din ang siyang kikilos sa aming mga pamaranasan po namin patuloy ang iyong provision sa church building, sa parking lot. Father God, bibigyan mo kami, kiniklaim na po namin ang parking lot namin ang Diyos ng church na ito, even ang service ng church na ito, Father God. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong lahat ng papuri